comment reaction po tayo dito sa pahayag ni Senator Amy Marcos. Eto po, basahin muna natin. Kailangan ko munang makita at mabasa ang buong kasunduan, pero kahit sinong tanunging eksperto o karaniwang tao, 19% na taripa para sa Pilipinas, tapos 0% na taripa para sa Amerika. Paano tayo nanalo dyan? O nga naman bakit naman kasi? Ay, eto basahin natin yung mga komenta. Pero wala pa naman pahayag yata ang kasalukuyang administrasyon kung nanalo nga ba tayo o hindi. Ito po, basa natin ang mga comment. Ito. Ambot na lang, Senator Amy. Nagpapabudol. We were sold out to clear Lam's name. Ayun po kay First Lady. In 2024, the Philippines imported $8.85 billion worth of goods from the United States while exporting $14.2 billion worth of goods to the US. By eliminating tariffs on US products, American goods would become more competitively priced in the Philippines market. This change could lead to an increase in import from the US, which might narrow the trade surplus. Hey, Max deal yan for sure. May hidden agenda yan, malamang kawawa bansa. Baka kapalit ng kalayaan ni Apple. Yung pong mga issue na lumalabas kay Apple. Marami po ako naririnig ng mga ganyan baka daw. Basta marami po. And yet the president was not bothered at all. Is that how Trump sees himself as a tough negotiator? Kasi sabi nga ni President Trump top negotiator daw si BBM. Biruin mo sa 20%, 1% lang natin. 'Di ba? 1% lang ang nabawas. Tapos sila 0%, walang tarif. O 'di ba? Eto, ambot man ang imihaw, basi how di Carabao Mag-president ka muna, madam. Trump, 0% tariff to scandal ni Apple. Paktay tayo dyan. Baka may under the table. Lahat po ng mga comment dito, hindi talaga sangayon dun sa lumabas na less natin na 1% lang. Grabe, diba? Dami-dami kasing naging issue niyan, di ba po? Tapos yun lang, 1% lang. Madam Senator, proud talaga sa 1% discount ng tariff. Pero mga Pinoy, 20% deduction sa savings account tambay. Sa bangko, kawawang Pinoy, tagabayad ng mga obligasyon. May point. Pumapil na naman ang gusto maging presidente. Hindi nyo nga pa alam ang buong pinag-uusapan. Kaya nga sabi ni Amy Marcos, kailangan niyang kailangan ko muna makita mabasa ang kasunduan Di ba po? Sinabi niya naman yun. Hindi ko naman siya pinagtatanggol si Madam Amy, pero nasa katwiran naman siya para magtanong. Siyempre, taong gobyerno siya. Bukod sa kapatid niya si BBM, taong gobyerno din siya, isa siyang senador. At talagang ginagalang siya. At ito tsaka magaling. Ay, grabe. Puro po yung mga comment dito, puro hindi mga sangayon dun sa 1%. At ito pa po, may pahabol pa si Senator Amy. Ito, US at Philippines. Imbis na pa ganon, naging pa ganon. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nito Tagalog siya pero hindi ko magets kung imbis sa paganon, naging paganon. Ano, paganon-ganon?
Parang ganun yung dating sa akin pag ganon-ganon na lang. Ito pa, basahin natin ang comment. Kasi nga, nagaganon. Taguro 6 strength 100%, BBM strength 1%. Oh my God. Tough nga ni. Ha ha ha. I mean, naging pa ganon ka na. Ha ha ha. Ipakulong mo na kasi si Coca. Dapat pala kayo na lang tumakbo noon with Sara. Wala, nasa huli po talaga ang pagsisisi. Ito pa, isa pa na comment. At least bumaba na 1%, yung idolo mo at kinakampihan mo na nasa dahig. At yung isa malapit na ma-impeach, may nagawa ba? Basahin natin yung sagot. Ayaw kasi nila ng kano, gusto nila sa China. Nakakaumay na talaga yaman ang Aimee na yan. Puro na lang batiko. Samantalang ang idolo niya muntik nang ibigay ang West Philippine Sea. Di ka ba updated? Muntik nang ibigay na. Itanong mo kay Itrililing kung saan nila nagkabayaran at magkano share sa kanya ni Pinoy Aquino. Wala, nandun na kay Ninoy Aquino. Yan kasi paniniwala mo, syempre DDS ka. Ika pinakabugo nga nila lang, oplo ka ni Mooy. Happy kasi wala sa 1% pag sila papasok walang tax. San utak? Sila yayaman ang Philippines sa ilubog. True. Kawawang Pilipinas. Gumanon pag ganun kasi madami nagkakalat ang baby bro mo. Yun po mga comment, puro mga yun po yung mga pangalawang post ni Senator Aimee.